Kaya ako nagagalak muli, nakita ko yung mga mukha na magaganda. Ha? Ayoko magsabi ng mga anak ng Diyos may pangit. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay may liwanag na at nga nagkaroon na ng pagniningning. Amen? Nagniningning. Sabihin mo sa katabi mo, nagniningning ka. Baka sinabi mo, nining ka. Ha? Pag sinabi mo, nining ka, imusmus ka pa talaga, baby ka pa. Pero nagniningning ka. Nakuha niyo po? The glory of the presence of God in your life. Yun po dapat makita sa atin lagi, nagniningning. Glorious presence, Shekinah glory. Yun po ang hindi pa naunawaan ng marami dahil hindi pa sila aware sa mga situation. Kaya praise God, praise the Lord. Dahil narito po kayo lahat. Amen? May nagpapanday sumasabay. So, minsan, hindi natin lubos mapaliwanag ang mga nangyayari, but then, tayo pa rin dito sa lugar na ito are blessed so much. Why? I've heard a report from America na halos magsara na rin ang church nila. Hello? Again, sinasabi ko nga sa inyo to dahil nakarating din ako sa church na yun na parang hotel na kanyang kompleto. Kala fully furnished talaga yung lugar na yon. Pero parang wala na may nagcha-church. Sarado na, halos magsasara na daw kasi obus na sila lahat. Kaya yung request mo, pag-pray mo mama, ganun. So ano kayang problema? Anong problema sa isang building na wala na nanambahan? Nakuha niyo po? Napakalaki yun kung dito sa atin yun. Marami talaga magcha-church kasi masarap matulog kasi air condition, di mo ba? Tapos ang babango pa. Tapos grabe pa ang kanilang mga sa music. Tapos ang dami, may satellite pa raw. Why there is no more people worshiping the Lord? Why many nagtatalikod na tumalikod sa kanilang paglapit sa Diyos? They have everything. Pag nagtatites pa doon, 100%. Ibig sabihin, kung magkano yung sinasabi na naunawa nila, all out sila nagbibigay ng kaloob. So bakit nawawala ang mga totoong mananambahan sa Panginoon? Ito hindi lang kwentong barbero. Ito ngayon ang ipag-pray dahil maraming churches na kundi nawawala na ng mga manampalataya, yung pastor mismo ay problema, nakuha niyo po? Yung mismo ang mga namumuno ay problema, sakit sa ulo, walang love at compassion sa kanilang mga membro, walang pagpahalaga. Dito naman siguro sobra na kayong pagmamahal. Amen po ba? Ha? Ang arenda, maliit lamang na lugar. Yung church na ito, maliit lamang, mayroon lang tayong silong ng panambahan. But the love of Jesus in your lives, in everyone's life, ay ito pong mithiin ng bawat isa. Naintindihan ba natin? Kaya yung pag-ibig ng Diyos, totoo sa lugar na ito, hindi po plastic. Kaya may sakripisyo, may pagtitiis, may pagtsatsaga. Nakuha niyo po? Hindi tayo humihinto sa kabila na may mga sitwasyon tayo, we are facing situation, for example, physical health. But still, we are here. Naintindihan niyo po? Yung heart, maliit man ang lugar na ito, ang bansang Pilipinas, marami pa rin totoong nanambahan at nanampalataya sa Diyos. At dadalhin ng Diyos ang tunay na nanambahan sa Kanya sa totoong church. Amen? What do you think, church? Nasa totoo ba tayong church? Ha? Sa totoo ka na bang church? So it means nababago ka na. Ha? Nabago ka na? We. First love mo ba si Jesus? We. Ha? We talaga. So, yesterday narito din ako. Pero hindi na ako nakaabot sa kanilang prayer. 7 lang sila. Pero yung heart ko talaga humabol. Nakahabol naman. Pero nakita ko sila, the joy of the Lord is my strength.
Kaya salamat sa Diyos sa kanilang mga buhay, ating mga prayer warrior, mga intercessor. Sila din po ang nagbibigay kulay sa church. Amen po ba? Sila din po nagbibigay katatagan sa pananalig panampalataya ng bawat isa. Kasi sila po yung kumakatok sa kaharian ng Diyos para po buksan pa ng Panginoon ang karunungan at kaunawaan patungkol sa panlangit na bagay. Amen po ba? And I praise God sa ating mga worship team na walang hinto din ang kanilang pagkakaisa upang patuloy makapagbigay sa bawat manampalataya na mag-lead sa pag-worship. Hindi nyo man nakikita sila ng Diyos. Amen? Kaya they have work also. May trabaho sila. Naglalagari din sila kasi may mga working sila eh. Ang kanilang buhay po ay binigay na rin nila sa Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa church na ito. Dahil may mga katuwang. Tanong mo nga sa katabi mo, katuwang ka ba? Ano sagot mo kaya kung hindi ka naging katuwang? Bakit? Anong reason? Ayun. No? Anong reason na God lang sa atin na hindi tayo naging katuwang sa gawain ng Diyos? Again, may patatanong pa ako sa inyo sa katabi nyo. Pasaway ka ba? Ha? So palagay mo, between you and the Lord. Amen? Between you and the Lord. Yun lang naman eh. Kasi hindi mo rin masisi yung bawat isa because they have also, may mga rin sila sa kanilang sariling pamilya, mga naiintindi, na ayos, ginagawa. But I'm encouraging everyone na maging katuwang tayo pagtungkol sa panlangit na bagay. Ayun lang po ang maibigay natin sa Panginoon. Amen? So, okay ka na ba? Ayos ng puso natin dyan. Handa na ba tumanggap yan? Amen? Kasi kung wala kayo ngayon sa kapaguran na nagluto nakuha niyo po ba? Yung nagluto lang, dinamihan ngayon. Kasi darating ka. Tapos pag wala ka pa, ayun po yung nakakalungkot, yung daming niluto kasi darating ka. Tandaan nyo lagi yan, ang mga sakripisyo na binibigay ng kung ano man, sino man ang nagpuso na maglingkod, sumunod sa Diyos para po sa lahat. Nothing else. Kaya I praise the Lord na today is Sunday again. Parang kahapon lang yung Sunday. Amen po ba? Parang kahapon lang tayo nagtipon-tipon, nagpuri, nagpasalamat. But ngayon parang linggo kahapon lang yung linggo-linggo na, February na. So may Valentine's ka na ba? Sabi ng iba, Valentine's na naman. Saan nila kinuha yun? Nakuha niyo po, araw daw ng mga puso. Araw-araw may puso tayo ni Lord. Amen? Sino na in love dyan? Ha? Ma-in love tayo kay Jesus. Amen? Pag ikaw na in love sa Diyos, wala na makakapigil ng biyay pagpapala ng bukas na langit sa iyong buhay. Amen? Ito lagay mo lagi sa puso mo. Pag ikaw na in love sa Diyos, no matter what, wala na makakapigil ng biyaya pagpapala ng bukas na langit sa buhay mo. Ito pong hindi na discover ng marami kasi ito'y nilihim ng Diyos. But God opened the doors of the kingdom for those sa mga tao na inabot niya at nakinig at sumunod, tumugon sa kanyang kalooban. So it means, ano ba ang ating topic na last Sunday is about? Kalimutan, no? Ha? So, ano daw? Ano? The seed and the sower. So, sino po ang nakinig? Ang sumunod? Wala, may nag-amen. pag alam na alam, pero ayaw sumunod. May nataniman ka ba ng binhi na yan? The Great Commission. Mayroon na ba? Huh? Again? Desire, church. Desire. Na kahit saan ka man pumunta, sa work ka man, sa school ka man, sa daan ka man, inside your Jerusalem, the family itself, share the goodness of God. Iyon po ang nais ng Lord sa atin lahat.
Na i-remind them the love of Jesus. Remind them that the Lord our God is true and alive. Iba sa atin may mga kabigatan. Why? Physically. Suffering of some illnesses. But hindi yan makapahinto sa atin sa pagpasalamat sa Diyos. Some of us financially. Kapos. Walang-wala. But I'm saying this because hindi pa ka naman nagutom eh. Nagutom ka na ba? Kailan ka ba huling kumain? Oh. Kagabi daw. Bakit ka? Ha? Kailan ka huling nag-fasting? Yun. Yun po yun. So, yun po yung isang bagay na we people of God. Ito gusto ko lang i-testify muli sa na ano ko na doon sa isang kapatiran o sa kapatiran. Bago tayo sa word. Na minsan kami ni Sir pumunta ng may namili kami po ng pangailangan sa grocery. But then, nang nakasakay kami po sa FX, mayroon kami narinig na driver, nakausap yung kanyang may bahay. Ito pakinggan niyo mabuti ha. Hindi ko alam kung ganun din sa inyong pamumuhay. Sabi ng driver, hello. Nakikinig yung mga pasahero no? FX eh. Hindi ba may radyo yan sila? O wala na bigas? Nakuha niyo po. Pero habang yung habang siya naglalagari sa mga pasahero, tanggap siya ng bayad. So, from Pasig, 30 pesos hanggang Mega Mall. So, pag ikaw senior, 25, 25. Hanggang may nakasakay kami, may sumakay sa katabi namin ni Sir na senior din. Sabi niya, Rambo lang ako. This is a story na malaman nyo rin na sa ibang lugar pala may mga sitwasyon na hindi ko alam kung ganun din tayo. Amen? Praise God. Sige po, pasok. Ngayon, sabi ng babae, magkano pong bayad hanggang, sabi ng driver, 25, kasi Orambo lang siya. Sabi niya, hindi, senior ako eh. Parang nakipag-away pa dun. 20 ako, 20. Hindi, bayad siya ng 20. Nakakatawa na nakakalungkot. Hindi, nagbayad siya. Tatlo kami dun sa gitna. Sabi ko, pabayaran mo ng isa para makadagdag naman, para larga na yung driver. So, binayaran ni Sir, 3 kami, pero 4 yung bali, 3 yung binayaran namin. Hanggang lumampas na ng Orambo. Pagdating doon sa may 30th, ito kinakwento ko lang sa inyo, ganitong mga karakter natin minsan eh. Okay, babalikan tayo ng yung mga pag-uugaling hindi maganda. Pagbaba na paghinto ng lalaki sa 30th, nagising yung matanda, nagbayad 20. Sabi ay, lampas na ako. Tapos sabi niya, dito na lang ako, di baba siya. Sa Orambo siya dapat eh. Sabi ng driver, di bayad ka ulit pabalik 15. So nakita niyo po yung niya, alam ng driver bababa, hindi niya tinawag kung bababa. Kasi yung heart niya, nainis siya kasi tinawaran pa yung 25 na 20. Nakuha niyo po, ano pong lesson to learn? Sometimes, masyado tayong maramot sa maliit na bagay. Di baba siya. Sakay na naman siya ulit pabalik. So, magkano ngayon na wala sa kanya? I'm telling you this because sometimes our character, no? Hindi tayo marunong sa concern sa iba na may mga needs din. Tiningnan lang natin sarili, na akala natin tama po tayo. As a Christian, kami ni Sir po, kilala na kami doon pagsakay namin dahil ang 100, 150 binabayad namin. Why? Ang puso ko lagi, pambilihan bigas. Hello? Katulong sa kanya, matagal na yan nagpila dyan, walang pasayro. Nakuha niyo po? Yung hindi alam ng iba, pero ang puso mo, Lord, kailan mapagpala to, kanina pa katambay, kahaba ang pila, walang pasayro. So, bigyan natin ng sobra. So, ngayon, sa madaling salita, sabi ng driver, di naman siya nagpara, diretso ko na. Nakita niyo po, nagtawad eh. So, di ba, etong si Sir, sinisiko ko, sabi ko, gisingin mo, hindi, bahala siya, bayad lang sa 20 eh. May kasalanan din siya ngayon, kasi nainis ito
Nakuha niyo kung anong mali niya? Sabi ko, gisingin mo. Hindi, ayan mo siya. Dahil nag-ano siya doon sa driver. Yung heart niya pareho sa driver. Nagkaroon siya simpatya o sympathy. Sa madaling salita, may tumawag yung may bahay ng driver. Ano, wala nang bigas? Di ba kaninang umaga, nagbili na ako ng 1 kilo? Sabi. Ulam. Wala ka na rin ulam? Nakita niyang kahirapan? Wala na lang ulam? Di paano yung pagkain ko? 12:00 na kasi. Babalik ako diyan kakain, wala na pala. So parang nagtatalo sila siguro sa kanilang asawa yung tumawag. Ngayon, sa madaling salita, nakikinig ako sa likod. Parang sakit sa dibdib. Kung gano'n, sabi ko, Lord, may mga ganitong pala sitwasyon nangyari sa kapaligiran. Ha? Mga kapatid ko sa lugar na ito, siguro may battery na si Kuya, nandiyan na yata eh. So ngayon, dito tayo mag-focus. Bakit ko sinasabi ito sa atin? Yung ating concern sa ating kapwa, na walang-wala pala. Nakuha niyo po, tapos awaran mo pa ng 5 piso. So, yun po dapat natin isipin na may mga nangangailangan. Sabi niya, antayin mo ako dyan, pagbalik ko, bili tayo bigas, antayin niyo ako sa palengke. Sabi niya na sa kausap niya. Kasi, yung kapatid mo, nandiyan na rin, hindi nagtrabaho, nakikikain na rin sa atin. Parang nag-aaway na sila. So, mayroon silang mga kasama sa bahay na kanila din natutulungan. Ang sinabi ko na lang kasi medyo mainit na yung driver, wala daw siya makakain pag-uwi. Sabi ko, dumaan ka na lang ng Mang Inasal o Max para makakain po kayo. Sabi niya, hindi pwede. Kasi pangkrudo ko pa to para bukas makabiyaya ako ulit. Do you hear that? Parang gusto ko na siyang tulungan pa, pero sabi ko, Lord, hindi naman leading eh. Pero yung heart ko, parang pinadama ng Lord, nakita mo sila? Bumabiyahe, pabalik-balik, para lang magkaroon silang makakain, kulang pa rin, kapos pa rin. But we hear, people of God, alam ko ang mga kapatiran natin bumabiyahe, nagagrab, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sandali lang, pag mayroon na kagad pambili ulam at bigas, at nakakatulong pa sa iba. Do you hear me? Yun po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Pagyamanin ka upang makatulong ka sa iba. Marami ako narinig dito na wala na raw pero mayroon. Hindi sila makatiis at hindi makatulog pag hindi sila nakatulong sa mga pangailangan ng iba. So yun po ang nangyayari mga kapatid. Pinarinig sa akin ng Lord na sabi ko, mga kapatid sa Arenda, walang gutom. Nakuha niyo po? Supply by the provision of God. God used people to be a channel of blessing for each and everyone. Nakita niyo po? Siyempre, ipangkrudo ko pa to eh. Hindi pwede bawasan. So, balik na lang ako mamay, pabili ulit ako bigas. So, 1 kilo, maraming bibig pa lang pinapakain. So, naranasan ba natin dito mga kapatid? Kaya nagrereklamo ka pa rin? Nakuha niyo po? Instead, magpasalamat ka sa Diyos, makapagpuri ka sa Diyos, magpa-thank you ka sa Diyos sa provision and supply. Kaya nga, murmuring Christian. Nakuha niyo po ba? Kaya nga nang nangyari sa Israelites, di po ba, nang pinalabas na sila sa Egypt, out for slavery, ano po nangyari na ganap? Ano pong ginawa ng mga Israelites? Murmuring. Dapat hindi mo na lang kami pinalabas dito eh. Puro na lang lagi, pinaulanan ng mana, pinaulanan ng karne, pinaulanan kung ano-ano, but then, they are complaining kay Moses. Hello? Hanggang ngayon ba nagko-complain pa rin tayo mga kapatid? Hoping and praying na natuto na tayo sa Word of God. All we need to do is to give thanks to the Lord despite of the situation. Sometimes ang ating physical body exhausted. It means pagod. Nakuha niyo po, mula, alimbawa, how many hours ang trabaho natin? 8? So, pag sales clerk ka o nagtitinda ka, mag-start ka ng umaga, then gabi ka na makauwi, 8 hours. Tama po ba? Nag-overtime ka pa kasi may binabayaran ka. O may paaral ka.
Abot ng 12. Bakit ko nasabi yun? Si Sir kasi, nung nagtrabaho siya, 12, everyday 12, 6 to 6, ano, ilang oras yon? 12. Kaya nakapatapos siya sa 4 niya anak, professional lahat. Kasi, simula nagtrabaho siya, 6 to 6. Sacrifice for his children. So, yun po isang bagay na sinasabi ko to sa inyo palaga sa patungkol sa haligi ng tahanan, na sila rin po nagsakripisyo para sa mga anak. Lingunin natin yan. Kaya yung driver, naalala ko, sige, babalik ako, antayin niyo, makabili tayo ulit bigas. Nakuha niyo po mga nanay, mga anak sa mga tatay. Honoring your parents, honoring your father. Minsan na, si mama lang hinanap, si nanay lang hinanap, si tatay wala. Yun po yun. Give them also your love. Naintindihan po natin po ba? The sacrifices ng ating mga haligi ng tahanan. Kaya hindi ko alam bakit nire-remind tayo ng Lord ngayon. Kasi inaayos tayo as a family. Paano maayos tayo sa church? Kung mismo sa ating loob ng Jerusalem, in our family itself, wala tayong pagkakaisa. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart. Diba? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Again, niremind natin na, paano mahalin ng iba kung sarili mo mismo, walang kang pag-ibig at pagmamahal? Paano magmahal sa iba? In your family, bang, bait-bait mo sa iba, sa kaibigan, kakilala, katrabaho. Pagdating sa loob ng bahay, hindi mo pinapansin si nanay, si tatay, si kuya. Sira yung inyong relationship sa loob ng bahay. Paano mahalin yung iba? Sarili mo mismo, wala kang pag-ibig at pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad. Amen po ba? Kaya again, you want to enter into the kingdom of God? Release natin lahat ng resentment o anger, o bitterness, galit, puot. Tanggalin na natin yan para makalaya tayo. Makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos kung may dala-dala tayong bigat sa ating puso towards one another. Saan yun? Hindi lamang sa church. Sa loob mismo ng pamilya. Tama po ba? Pastora, kasi mahirap yung kapatid ko, intindihin kulit May sariling mundo. Well, intindihin natin, unawain natin. Continue to pray for them. Why? Efesos 6, 10 to 12, going down. We are not fighting flesh and blood, but we are fighting high principalities in the air. Yung mga may ranggo sa impapawid, mga generals ng kadiliman ng ating kalaban, the spirit behind sa taong yun, bakit ganun ang pag-ugali, ganun gumalaw, kumilos, manalita, ungodly people. Walang relasyon sa Diyos. Kaya ganun na, expect mo na yan, na sila po ganun ang kanilang pag-uugali. So what are you doing to do? Ano pong part mo? To pray for them. Naku, ano po? To pray for them. Not to curse them. Amen. So ayusin mo muna, kaya hindi ka makapag-share the goodness of God to other people. Why? Sarili mo mismo, hindi mo kaya Hindi mo kaya i-give up yung pride. Again, you need to swallow your pride. Hindi lang puro fried chicken ang kinakain natin. We need to, that sacrifices of pagtitiis. Amen po ba? Kaya praise God. Kaya yung aking sinishare sa inyo tungkol sa driver, ano pong lesson na nakuha natin kanina? Pagbayad ka ng tama. Kasi pag dumiretso, babayad ka ulit. Nakanya po, hindi mareklamo ka, 5 piso, tatawad ka pa. So binalik ko diyan, minsan kasi nagsahinayang tayo kuripot stingy. Pero bigay mo yan. Isip mo lagi makatulong sa kanya. Amen? Then the Lord will give you things kasi nakita niyang heart mo to help those people who are in need. Kaya kung hindi nag-usap sila sa radyo, hindi mo nakita na mas mahigit pa pala pangailangan niya. Nakuha niyo po? Wala, 1 kilong bigas, ang dami pala nila kumakain.
Yun po mga kapatid, sa ating mga buhay bilang Kristiyano, we need to understand those people na hindi minsan natin naiintindihan, pero nangyayari po na mga bagay na dapat hindi mangyari, pero God allow things to happen, may mga reason po. Naintindihan natin? Kaya, okay ka ba? Okay ka na kapatid? Na? Hello, Sister Janet, I love you. Hello. Yun, Sister Janet mahalin natin yan. Kasi, nakuha niyo po, yun po isang bagay na may mga kapatiran tayo na hindi natin naintindihan ang situation. As a single mom, di po ba, single parents, siya po yung tumaguyo din sa kanyang mga anak. But then now, yung anak niya na po yung tawag dito, nagsusupply. Amen po ba? Kaya yun na po yung overwhelmed din sa yung the joy of the Lord na nasa kanyang puso na. So, minsan hindi niyo siya naintindihan. Wala si Sister Janet, nawala. Because nag-focus sa isang bagay. But then now, siya lang ang between her and the Lord. Amen po ba? Ganon din kayo. Kaya hindi tayo pwede mag-blame sa kanino man, sa sino man. Bakit nawala sa church? May mga pinagdadaanan po, mga sitwasyon na need to overcome. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, mapalad pa rin tayo dito sa Arenda dahil ganito lang ang church natin, but malaki ang Diyos sa lugar na ito. Amen? I praise God sa mga nakikinig kasi sabi nga sa akin, may dadalaw rin dito from ibang bansa, dadaan dito sa church one of this day. At nakikinig sila, kasi sa ibang bansa sila, nakikinig sila ng ating mga preaching every Sunday. At salamat dun sa mga nag-share. Ha? Alam ko kung sino, at saka alam ng Diyos kung sino po yung masipag mag-share about the Word of God. Amen? Kasi hindi man kayo mag-share sa kapitbahay mo o kanino, but spreading the gospel, reach people in different countries. Kaya nga, hindi na tayo pwedeng magbiro-biro dito eh. Dahil marami na pala nakikinig sa atin, secret disciple sa ibang lugar, sa ibang bansa. Amen po ba? Kaya yun po isang bagay na pinahintulot ng Diyos. Gusto ko lang basahin ito. Sige, magpasok na tayo sa word ha. Tunay nga po o Diyos sa magandang umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo at napakadakila na patuloy ka nagpapahayag. Siliwan mo ito, Diyos, ng banal mong dugo, na anumang gawa ng kaaway, hindi po mag-distract sa puso at isipan ng iyong mga anak sa lugar na ito. Father God, thank you so much for your words today, that you will continue, Lord God, to bless many hearts, many souls, sa kanilang puso at isipan, Lord, na mabuksan sila sa kaunawaan ng kahalagahan ng Ebanghelyo. Salamat, O Diyos, sa bukas na langit na patuloy kumakalat sa bawat sulok ng daigdig, Lord God, through this place, O God. Salamat, O Diyos, sa mga kapatiran na patuloy rin, Lord God, na they overcome with their flesh, O God, na patuloy sumusunod at patuloy nagmimithi makasunod, Panginoon. Thank you for their lives, O God. Continue to bless their heart today, na lahat maintindihan nila, Lord, ang pinapahayag mo na ang kabutihan mula sa pinakapuso mo, O Diyos, ay dumadaloy at dadaloy yun sa bawat kapatiran na ririto, O Diyos. Kaya maraming salamat, Ama, sa mensahe mo, sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan ng banal mo Espiritu Santo, nang bawat isa, Lord God, ay magkaroon, Lord, ng puso na mapayapa, puso nagmamahal, at puso, Panginoon, na gagalak sa iyong karian, Panginoon, sa iyong presensya. In Jesus' name we pray. Amen. Can we open our Bible in 2 Corinthians chapter 1? Pangalawang Korinto, chapter 1, verse, sige, umpisa na tayo sa uuno para bababa tayo. Ito po sulat ni Apostol Pablo para maintindihan po natin. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na aking kapatid, mahal ko mga kapatid sa iglesia ng Diyos,
the Church of God, diyan sa Corinto. Susulat ito ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Kasama ang lahat ng mga pinabanalan ng Diyos sa Akaya. So, letter po ito sa mga Christians. Sige po, tuloy. Sumayin niyo nawang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. In verse 3, ito na po tayo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Sino nagpapalakas ng ating loob? Kaya nga napakalaga ang relationship with God. Kasi ang nagpapalakas sa kanyang mga nilalang or the creation of God, maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Keep going. Sige po. Pinalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap. Wow. Nakita niyo po? May paghihirap again. Para sa pamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang maliwanag, church. So, kailangan talaga may nababasa po tayo. Kasi we're not supposed to complain. Wala dapat complain na, ba't ganito kami? Kasi nakasulat pala na may paghihirap para sa pamagitan ng kalakasan ng loob ng ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya we need to have that relationship with God na hindi tayo pwede bibitaw. Anong man ang sitwasyon, mayroon tayo. Kasi siya lang po magpalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Again, go on. Sige. Sapagkat kung gaano karami mga paghihirap natin, gaano karami. Gaano na ba karami ang paghihirap nyo? Ha? Yung iba naman, walang pakiramdam, walang hirap Nakanyo po? Pero sabi dito, sapagkat kung saan karami, gaano karami, ang paghihirap natin dahil kay Kristo, akala ko Kristiyano, wala nang paghihirap. Mayroon? Sabi ko nga di ba? Dahil kay Kristo, ganun din karaming beses, niyang pinalalakas ang ating. So, kailangan natin ang Diyos. Ikaw, kailangan mo ba ang Diyos? Ha? Hindi perang kailangan mo. Sabi dito, dahil kay Kristo, ganun din karaming beses niyang pinalakas ang ating loob. Kaya nakita nyo, kay trabaho ng trabaho, hirap na sa trabaho, wala pa rin. Kasi hindi binigyan pahalaga ang Diyos. Again, sige, keep going po. Kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob. Ito po sulat ni Apostol Pablo sa kanyang tinuturuan din. At para kayo'y maligtas. Mahalaga ang kaligtasan. Ito, kung naghirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo maligtas. So, ang kaligtasan napakahalaga. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo. Ito po yung aming mitiin dito sa church. Nang sa ganon, ay makakayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. So, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tagapagturo, mga ngaral, si Apostol Pablo, naranasan nilang ganong sitwasyon. Why? Dahil para din po sa kaligtasan ng marami. Kaya yung ibang church, kung wala silang pahalaga concerns sa mga dinala ng Diyos na mga mananampalataya, alis yan, nahanap talaga yan na may nahanap sila. Kaya naubos na po, nawala. So, sige, keep going. Kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo. Dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. So, hinto muna tayo sa 7. So, nakita niyo po, nakatala o nakasulat. Amen po ba? Kaya mali din yung sinabi na, akala namin Christian na kami, wala nang paghihirap. Kung di ka nabigyan ngayon ng pagsubok sa sitwasyon, lalapit ka kaya sa Diyos. Ha? Akala mo kaya nga sabi ng salita ng Diyos, apart from me, you can do nothing. Kaya hindi pwede mahiwalay sa Diyos. Malakas ka man, may sakit ka man, o wala. Keep holding God's promises. Kasi lalakas ka sa kanyang kabutihan. Hindi tayo exempted lahat. Kasi physically,
Napapagod ang ating katawan pisikal. Naglalaba ka, nagluluto ka, naglilinis ka na, nagtatrabaho ka. How many long years ka nag-work? Di po ba? How many long years ka nagpabaya or mayroon ka bisyo? O pinagod mo na yung sarili na walang kapahingahan. Pero kung start sa buhay na nakilala mo ng Diyos ay nagtiwala ka, nanalig ka ng palataya ka, sumunod ka sa kanyang mga salita, it means malakas ka. Mayroon man pagsubok sa situation, hindi ka kayang ligligin. Dahil alam mo ang Diyos ay hindi magpapabaya sa iyo. Amen? Kinasulat, bakit yan ang binigay sa akin? Bakit po yung binigay na mensahe sa atin? Dahil po, gusto ng Lord na palalahanan ng lahat na sa Kanya lang tayo magtiwala, sa Kanya lang tayo umasa, sa Kanya lang tayo makipag-ugnayan ng lubos. Amen? Hindi pwede na humiwalay ang bawat mananampalataya sa Diyos. Dahil sabi nga dyan, nabasa natin, we are confident that as you share in suffering, you will also share God's comfort. Yun pong binasa natin last sa 7. So, balik tayo sa 8. Sige, tuloy po natin to kasi English yung aking ano eh. Sabi po dyan, mga kapatid, di po ba? Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. So, Asya. Napakabigat na mga dinanas namin doon. Si Apostol Pablo po ito. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Kayo ba nawala na ng pag-asa? Mayroon. Ha? Sila po nakaranas ng mga bagay na ito. Nang sila po nag-evangelize, nangaral, nagturo, nag-abot ng mga kaluluwa dahil sinunod nilang kalooban ng Diyos. Keep going. Sige po. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Di ba may mga karanasan silang paghihirap? Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Naintindihan po natin mensahe ngayon. Sometimes, akala natin kaya natin. Marunong tayo, may alam tayo, may narating na tayo. Wala pa rin tayo nararating sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi dito, magtiwala sa aming sarili. Ayaw ng Lord yan. Kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. God has given us the word today to trust God completely and rely upon Him alone. Nakuha pa natin. Diyan muna, Luis. May mga alam tayo na they have millions. They are billionaires. Bakit hindi naman nadugtungan ng mga buhay nila pagpasok sa ospital? Nakuha nyo? Bakit hindi naman sila, they can buy something na yung ganawa ng scientific, ng tao karunungan, gamot. Kukuha lang yan ng lagundi dyan. Or gano dyan. Laga lang. Mamaya wala na yung plema sa likod. Why? Creation din yan ng Lord, yung mga dahon-dahon na yan. Ngayon, dahil nga may pera, nag-rely tayo, may ospital, may doktor, may siyempre kaya naman eh. Pero, kung pwede lang talaga, Lord, you are my healer thee. You are the great I am. Walang imposible sa iyo, Panginoon, na hindi mo kabigyan ng buhay. Kung gagamitin mo pa ako, no, Lord, dugtungan mo pa ito para sa kapurihan mo. Amen? Sister Baby to Siap is the living example. Pneumonia din yun, tinakbo na, naka-ICU rin yan. Why God gave her life again? Ayan, attend din natin dito yan. Why God gave her chance to live? Lagi mo isipin yung kapatid na binigyan ka chance ng Lord to glorify Him, to give your life to Him, na hindi ka na magdududa pa. Dahil nang sinabi mo, bigyan pa ako ng buhay, Lord, binigay ng Diyos ang buhay para sa'yo.
Amen? So, walang imposible. Si Brother Nunoy, si Kuya Nunoy, nandiyan sa likod. May taning na po nung unang buwan na yun na narinig ko na, Pastor, pag-pray niyo siya kasi may taning na. Buhay naman hanggang ngayon. Last year pa yan. Nakuha niyo po? May taning, binigyan na siya, how many days na lang siya titira, okay naman si Brother Nunoy. Pag sinabi ng tao, huwag natin paniwalaan. Pero pag sinabi ng Diyos, mabuhay ka hanggang may tiwala ka sa akin. Palakpakan natin ang Diyos. Sila mga living example. This is the church na hindi pwede natin sumuli ng Diyos natin dito. Almighty God we serve. Nakuha niyo po. Ang dami ng patutuo Diyos sa lugar na ito. Marami nang pinatunayan ng Diyos na hindi naman tayo nabuhay sa kahirapan. Amen po ba? Wala tayong pera. Nakapagawa tayo ng church last year. Wala naman tayo pundo. Nagpapakain naman tayo linggo-linggo. Saan galing po yan? God's provision and supply. He is the source of everything. I want to share this to you. Bago, sa Amerika, may mga Pilipino tayo, mga kapatiran, na sa kanilang ministeryo, para lang sila makapadala sa ministeryo na kilala nila dito sa Pilipinas, mangungulekta sila ng mga bote dyaryo, mga damit, parang ukay-ukay. Ilatag nila doon sa kalsada for fun for the Philippines. Nakuha niyo po yan? Kahit $1 lang yan ng mga kanilang ayaw na gamitin, naglilikom ng isang church sa Amerika para lang makapagbigay sa ministeryo dito sa Pilipinas na kanila din na hook up. Kumbaga sa ang funds na yun na pinapadala, makapunta sila sa Pilipinas para umakyat sa mga, for example, Pangasinan, La Union, doon sila usually. Papakain ng lugaw once a year. Lugaw. O kung may palad-pala rin pa nakakumita yung kanilang ukay-ukay, may spaghetti. Nakuha niyo po. But praise be to God. Ha? Hello? Sa renda ba, nagtinda na kayo sa kalsada para lang may pundo tayo? Pero nakakain kayo, hindi lang spaghetti, hindi lang lugaw. Higit pa. Ano ba yung awit nyo? Ha? Higit pa. Sobra ang binibigay ng Lord sa atin dito. Why? May tiwala tayo na ang Diyos na pinaglingkuran natin ay source of everything in our lives. Amen? Ngayon mag-isip-isip ka na. Bakit ka kapos? Hikahus. Hindi nangyari sa iyong buhay ang sinasabi ni Pastora. Ikaw ba sumunod na? Ikaw ba humakbang na? Magdesisyon na maging pangunayan ng Diyos sa iyong buhay higit pa sa lahat ng bagay. May consequences lagi. Pero kung may reservation tayo, inuuna natin ang ating sarili, pinahalagahan pa natin ang ating sariling desisyon, hindi na makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kasabi tulad sa binasa natin kanina, para hindi tayo magmalaki. Amen? So yun po ang pinaparating ng Diyos sa ating mga buhay, church. All these things that we have here, by the grace of God. Habag ng Diyos. Amen? Ikaw ba na bago na? May nabago ba sa atin, mga kapatid, sa lugar na to? Mayroon, wala? Ha? Ikaw lang nakaalam kung naggawa ka na ng Diyos, kung nabago ka na talaga. So, sige, magbigay ako ng example. Dati, magalitin ka. Makarinig ka lang ng hindi maganda, nag-ignite ka na para kang bomba. Hello? Gusto mo na manakal at sumampal, manuntok, manadyak pa. Pero nung nakarinig ka na ng ebanghelyo, hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon mo o pakiramdam. Ikaw na ba yan? Dati, pag may luluko-luko sa kapitbahay mo, may itaka na agad. Nakuha nyo? Ngayon, hindi na. Wala ka ng ganong buhay dahil nagawa ka na ng salita ng Diyos.
May pasyensya ka na sa kapwa mo. May unawa ka na. May pagpahalaga ka na. Kaya nga mayroon ka ng patience and self-control. Ikaw na ba yan? Ha? Oh, huwag niyo ko tingnan ng ganyan. Ikaw lang nakaalam kung ano at sino ka. So nagpatawad ka na ba? Yung may utang sa'yo hanggang ngayon, galit ka hindi ka binayaran. Ano? Mayroon pa ba dyan? Pero pag may utang, magbayad. Hindi bingi-bingi, bulag-bulag. Pinaghirapan niya rin yun eh. Para sa kanya yun eh. Nakuha ba natin, church? May pambayad ka naman, pero ayaw magbitaw. Pero nang nangutang ka, amo-amo ka. Uy, yung bait-bait mo. Kaya pala mauutang ka. Hala? Ngayon, nang siningil ka na, galit ka pa. Inaway mo pa. Ayaw, magbago ka na. Tama po ba? Ang mga lola dyan, tama po ba? Amen? Yun po yun mga kapatid. Transformation of life through the Word. Kaya nga sinabi, you must be born again. Verily, verily, I say unto you, unless you are born again, you cannot inherit the kingdom of God. Hindi ka magkaroon ng bahagi sa kanan ng Diyos. Why? Kung dala-dala mo pang mga bagay na hindi sa Lord, sa Diyos, hindi sa Lord. Kaya yun pong ibig sabihin ng born again, transform through His Word. Because the Word of God Himself is God. Became flesh. Kaya hindi ako nabahala sa lugar na ito. Hindi tayo yung nanguuto na amu-amuhin para lang mag-church. No. Decision mo yan. Free will is a matter of choice. Kung ano gusto mong buhay, magpakahamak ka, magpakisadlak ka sa kasalanan, o tutuloy ka, maglingkod, sumunod sa Diyos, magpangyarihang Diyos, dahil ito magpalaya sa iyo. Hindi si Pastora yung nandito kayo, hindi. Kami sumusunod din, ayoko rin maparusahan eh. Bakit ako sumusunod? Dahil mga anak ko, mga apo ko, gusto ko rin sila makasunod sa Diyos through our life. Yun na rin tingnan natin, mga nanay dito, mga nanay, tatay. Because of your children and grandchildren, na sila makakilala rin, makapanumbalik din sa Diyos, hindi sa gawa ng sanlibutan, hindi sa galaw ng mundo. Kaya nga, may paghirap. Sabi nga ni Apostol Pablo, may pag-ititiis. Hindi na kailan i-please ang sarili, hindi na pang sarili, para sa iba, dahil itong kalooban ng Diyos to reach people for God's kingdom. Yan yung pagsakripisyo. Bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo? Magtrabaho lang ba na magtrabaho, magpaaral, magpakain? Because of His great plan and purpose for this creation of God's in our lives. Kaya mga kapatid, hindi nagkamali, nagkulang ang Diyos kaya ka nandito. Hindi nagpabaya ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos sa mga kailangan mo, sa sitwasyon mo. Call upon His name and He will answer thee. Jeremiah 33:3, tama po ba? Or Jeremiah 3:33? Which one? Ako po, pagbukas ko ng, anong oras na? Pag ganun ko, kapkapin kung saan nakalagay yung cellphone ko. 3:33, Lord naman. Every moment, bakit nagkasakto? Every time, 3:33, pinapag-pray mo, alas 3. Nakuha nyo. Lord, salamat sa kalakasan, salamat sa buhay, Lord. Continue to increase my faith. Continue, Lord, to remind me always the truth of your words. Kaya nakita niyo po, hindi na mahirap magturo, mangaral kung nabubuhay ka sa salita ng Diyos. Buhay na patotoo. A living Bible, a living example. How God transformed lives of His people. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga alagad, pag may pagtitiis, may paghihirap dahil yun ang kalooban ng Diyos to reach people for His kingdom. Ikaw ba maibigay mo ng buhay mo sa Lord? Can you offer your life as a living sacrifice for God? Hindi pa Pastora kasi dami ko pang gagawin. Reservation lagi. Bakit hindi ka makakaati ng gawain?
Maglalaba po ako eh. Di ba, nanay, ang laba po. Never ending yan. Magtrabaho pa ako, magluluto pa ako eh. Never ending na yung pagluluto. Si Pastora nga, walang pahinga magluto eh. Nakuha niyo po. Pagtsatsaga, pagtitiis. Doon tayo masaya eh. Nakuha ba? Amen ba, Luis? Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Di ba, Sister Gina? Nakuha niyo po ang ibig sabihin? Walang reklamo. Dahil masaya kami naglilingkod sa Diyos. Amen? The joy of the Lord is my strength. Kung naintindihan natin, the joy of the Lord is our strength. Ano man ang kalagayan natin, sitwasyon, give it to the Lord our God. Kaya binasa nga natin si Corinthian na pinaalala sa atin na si Apostol Pablo ang kanyang mga naturuan, pinapahayagan niya ng ganong sitwasyon na kasi akala Kristiyano na walang pagsubok. Kung hindi ka subukin, ipadaan sa apoy, hindi malaman kung tunay ka o fake ka na Kristiyano. Nakuha po ba natin? Sino ba mainipin dito? Ha? Ha? Nainip? Hindi pwede yung madaliin pagdating po sa pagbabago. Ang dami natin tapyasin, dami natin gupitin. Ang mga sanga na hindi naman karapat-dapat sa ating buhay. Mas pinalagahan pa natin minsan yan, higit pa sa Diyos. Hello? Are you there? Bakit wala ka pa rin galak ngayon? Ano pong kulang? Give your life to God. Pag sumunod ka na, natuto ka na, makaunawa ka na ng salita ng Diyos, kahit mahirap, sumunod ka lang, one day magising ka na may puno ng kagalakan ng puso't buhay mo. Why? Those who can endure up to the end. Yun lagi yun. Hindi lang yung maligtas ka. Endurance is very important for the kingdom of God. Di po ba? Yung mga naghahasik, yung ating mga farmers, di ba? Bago magtanim, ano gagawin sa lupa? Bungkalin dahil maraming dawag, tinik, marami pong damo, marami pong basura. Ganon din ang puso ng tao. Nakuha niyo po. Kaya nga ang lupa, binubungkal, binabasa, pinipino, tinatanggalan ng mga dawag, tinik, uod, mga maruming bagay, para pag may napunla ka dyan, tutubo yung binhi na maganda. Ganon din tayo sa ating mga buhay as a Christian. Many things we need to lay down. Kailan natin to ibaba. Lord, hindi ko kaya ito kung hindi mo ko tulungan. Tanggalin mong galit po sa manang loob sa puso ko. Ang mga bagay pinalagaan ko higit sa iyo. Come to the presence of God and ask the Lord's help. Hindi akala mo kaya mo. Anong gagawin mo? Magtambling-tambling ka man dyan. Kung di mo hingi ng tulong ng Diyos, wala kang magagawa. That's why prayer is very important to every individual as a Christian. Why? Talking to God is a prayer. Nakuha niyo po? Kailan ka lang nanalangin? Anong pinanalangin mo para sa sarili mo lang lagi? Lord, use me as a channel of blessing to those who are in need. Use me, Lord, to encourage them. To give them comfort and love. Concerns ka sa kapwa. Yun po ang gusto ng Diyos. Amen po ba, church? So, ang tanong ko, may epekto ba sa atin yung pangangaral, pagtuturo dito? Nabago na ba tayo? Ha? Kung wala lang sa'yo, ibig sabihin talagang wala na. Pero may pag-asa pa rin tayo. As long as you are here, hearing the word, and as God's help, na mag-grow tayo spiritually, mag-mature tayo, hindi tayo madaling na-offend. Ayun. Thank you, Lord. Hindi tayo nasasaktan, hindi tayo na-intimidate. Ibig sabihin, nag-grow ka na. Ibig sabihin, may tiwala ka na sa Diyos, ha? Ano man nangyari sa iyong kapitbahay, kaibigan, kakilala, mga tao sa paligid mo, hindi mo na sila
Silang nakikita mo na ang Diyos sa buhay mo para sa kanila. Kaya ang prayer is talking to God. Pag hindi ka nananalangin, it means hindi mo siya kailangan. Kailan ka uling nanalangin? Kailan? Kahapon, pastora Sinainis ako dun sa anak ko sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng pagtitimpi, baka ano ko siya. Naku nyo? Di ba prayer ng mananay yan? Na sumasagot-sagot anak niyo, gusto niya lumipad na yung kamay niyo? Self-control. Kuha niyo? Ako dati, kahit anong hawak ko, lipad. Huwag ka sumagot sa akin, kahit malaki ka, liliparan kita. Nakuha niyo po? Pero nakilala ng Lord, ngiti na lang. Di po ba? Marunong tayo may pag-ibig pa rin na we are not fighting flesh and blood. Hindi silang kaaway na the Spirit will control that person. Kaya nga, sa mga manamumuno sa ibang church na magsasara na ang kanilang church or wala na nag-attend, pumasok na si Jezebel spirit. Jezebel controlling spirit. Yun ang mahirap ang pastor nyo. Hindi nagbabad sa presensya ng Diyos. Walang kaunawaan sa kanyang mga tinuturo. Pag iyan ay napuspos na yan ng kayabangan, pagmamalaki, Leviathan spirit, Jezebel spirit, mga controlling spirit, manipulation sa church. Kawawa tayo na hindi natin nakita. Wala tayong discerning of spirit sa loob ng church. Kaya nga, may mga kapatid tayo nagpatutuon sa kanilang church. Pag wala kang maibigay sa kaloob, hindi lang daw 7 na pagbibigay ang nire-request. Di tama ba, sister? Special giving. Special offering for TV, for radio, for the workers. Lahat yata. Pag wala ka ibigay, magsulat ka pa. Kung kailan ka makabigay na buwan. Kung hindi ka pa makabigay ng buwan na yon, turuan ka pa nila mag-loan para maibigay. Nakuha niyo po? Ha? So mag-loan kayo, ha? Yun po ang delikado sa isang church pag there is manipulation in the body of Christ. Sa atin, wala dito. Naturuan ng ating mga puso. Naturuan na tayo na magpahalaga sa bawat isa. Kaya hindi natin pwede sila i-pressure. Mas kailangan pa natin tulungan ang nangailangan. Kailangan pa natin bigyan ng wala. Dahil ito pong atas ng Diyos. Because our God is a God of compassion. Compassionate God si Jesus. If you remember na nagturo siya na libo-libo ang nakinig. During the time, ano pang ginanap niya? Ilang tinapay? Ilang isda? Sabi niya, sige, dalhin niyo dito para mapakain lahat bago sila umuwi para hindi sila manghihina. God is a God of compassion. Hindi na, bigay niyo na lahat. Kasi si pastora, bibili jet plane. Nakuha niyo po. At bibili ng mga rest house. DPWH pala. Nakuha niyo po, marami po yan sa buong mundo. Prosperity Church. Pero dito tayo, malaga na hubog kayo ng salita ng Diyos. Malaga natutunan niyo ang ebanghelyo at nakita na sa inyong mga buhay. Wala tayong ibang pinalagaan dito ang kaluluwa natin na mahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya I'm sharing this. Dahil narating naman namin yung mga lugar na yun. Wala namang kaibahan. Nakakain din namin, nakakain namin dito, nakakain din namin doon. Napasyalan din namin yung mga lugar, pero hindi naman yung importante. Mahalaga po paglilingkod, pagsunod sa Diyos. Amin po ba mga kapatid? Ano bang kaibahan ng Amerika sa Pilipinas? Of course, just because of their economy. Because of their westernized. Nakuha niyo? Mayaman kasi, milk and honey sila Pero isang Diyos pa rin. Sa Diyos ng Pilipinas at Diyos ng Amerika are the same. Tama po ba? I remember these things because when I came to the church, ang dami ko church kasi napupuntahan din doon, pinapadala ako ng Lord So I opened them, okay, we have that prayer meeting.
Hindi pwede tayo hindi mag-start ng prayer ang isang church na walang prayer. So, nag-umpisa na, lumapit sa Lord, nag-groaning, prayer in the Spirit, naluhod, iyak. Nang dumating na yon, sabi ng head pastor ko, Pastora, ba't ka umiiyak? Diyos ko, hindi naintindihan ng pastor, bakit umiiyak sa harapan ng Diyos? Pananaghoy. Hello! We're asking God His grace and mercy to our people na maintindihan ng marami, mabigyan ng opening sa kanila, spiritual eyes to see ano dapat ilakad bilang mga anak ng Diyos. Na maroon pang abutin ng Diyos para iligtas, pagpalain ng bayan, pagpalain ng bansa. Nakita natin sa kamunduhan. Even churches, nagse-celebrate ng Valentine's. Pumupunta sa mga November 1 sa cemetery kag nag-celebrate. Traditions. Nagsusuot ng mga may sungay. Christians. Kasi nga, traditions. So, hindi naturuan ng tamang katuruan. Yun po ang nangyayari sa mga churches na carnality, nabubuhay pa rin sa flesh. Carnal life. Ngayon, sabi ko, Pastor, bakit? Ang Diyos ba ng Pilipinas at Amerika magkaiba? Hindi, Pastora, nasa Amerika ka na. Iba kasi dito sa atin, sa Amerika. Kailan mag-work ka, trabaho ka. Sabi ko, bakit kailangan ko magtrabaho, Pastor? I cannot serve two master. Iyon ang heart ko simula na kilala ko ang Diyos. Kikita ako ng $1,000, pero ang puso ko, pagdating sa paglilingkod, hap-hap na lang kasi kailangan ko kumita. Pero nung naunawaan ko simula pa na kilala ko ang Diyos, I cannot serve two master. Nakuha niyo po? So I go on moving. Sabi niya, hindi, Pastora, may ganda talaga, kumikita ka. Para saan, Pastor? And one day, tawag siya, Pastora, gusto mo trabaho? Nakuha niyo po? Ginashare ko lang sa inyo to na hindi lahat ng pastor nakaunawa. Gusto mo trabaho? Isang linggo lang, may $700 ka na. Bantay ka lang, bata. Pabantayin mo ko, bata. Hindi ko nga nabantayin mga apo ko, iniwanan ko. Nakuha niyo po? To serve God. Nakuha niyo po? Madali kasi sa Amerika, yung magtrabaho yung couple, may bantay lang yung baby. Uuwi ka lang sa hapon pag uwi ng parents. $700 na a week. Hello? Hindi ko rin niya nagawa. Why? Yung fear of the Lord is the beginning of wisdom, right? God-fearing life. Kung maglingkod ako doon, baka kumita naman ako ng marami dito, hindi na ako makasunod sa Diyos. Hello? Yun ang heart kaagad nilagay ng Diyos sa buhay ko. Nakarating ka pala, Pastora, sa Amerika, pero hindi ka natrabaho. Never. Hello? Pag-preach ako, magturo. Walang bayad. Even in America, walang bayad. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa amin ni Sir, May mga bills din kami babayaran, bahala ka na. Pag nasa garahe na kami, may tumatakbo. Pastora, sabi kasi ng Lord, kanina pa ako kinukulit ng Lord, bibigay daw ako sa iyo. Hello? May kinukulit ang Lord para pagpalain tayo. Amen? $200, hindi na barya yun sa atin Hello? $500, hindi na barya sa atin yan. Nararanasan ko yun sa Amerika na may mga hinipo ang Lord na mga puso para po abutin at bigyan tayo kasi alam ng Diyos ang ating pangailangan. Naintindihan niyo ba? Why I share this to you? Huwag kang mag-alala ng bukas mo. Sumunod ka lang sa Diyos. Lumakad, umakbang na matuwid sa harapan ng Diyos. Ang Diyos pong bahala sa'yo. That is our experience serving God. Hanggang ngayon, tumanda na, puti na buhok. Hindi nagbago ang Diyos. Nakuha niyo po? Bakit walang kahirap-hirap ang pera? Tulad last night, ito din, testimony ko. Sabi ng isa kong anak, makulit din Mama, mag-BP ka na. Tinitingnan ko sa kanya, bakit pinapa-BP ako nito? Bakit? Okay naman, normal naman ko Okay na ko, hindi ka nahilo? Hindi. Mag-BP ka na. Hindi ko siya pinapansin, tinignan ko lang siya. Sabi ko, sira, naluko-luko to Hindi, umuwi na siya, nag-text na naman. Tingnan mo yung BP. Mayroon ka dyan. Pagtingin ko sa BP, nakaipit pala yung pera. Palakpakan natin ng Diyos.
Hello! Nangingi ako, hindi. Wow. Nakuha niyo po? Nagalit pa ako kasi pinabipi ako. Doon niya pala inipit. Praise the Lord. Why? God knows. Ano pa na naman kinabukasan ng pangailangan. Hindi sa sarili namin. Hello! Amen po ba? Why I'm sharing this to you, church, so that you experience the goodness of God. God is a God of provision and supply. The source of everything, even your life. Why worry? Amen po ba? Your health, give it to God. Your finances, give it to God. Sumunod ka lang. Hindi bulag at bingi ang Diyos para sa iyo. Amen. Marami sa atin, natakot pa tayo ng bukas natin. Bakit ka matatakot kung kilala mo na siya? Kaya nga, kanina, bungad natin yung driver eh. Sabi ko, maya-maya may nagbabayad eh. Puno yung ano eh. Tapos wala pala pang bili bigas. Nakuha niyo po? Pwede ka dumaan mang na. Sabi ko, pwede naman sa mag-inasal kasi may nagbabayad, di ba ba? Pang-crudo ko pa to. Hindi ako makabiyahe bukas kasi nagbaboundary lang siguro siya. Nakuha niyo po? Why? Bakit kapos? Hikay hos. Kailangan niya ang Diyos. Sabi ko, mag-pray po kayo. Ayun na, nakashare na ako. Mag-pray po kayo. Kailangan niyo si Lord. Wala pa nga tayo sa economic collapse eh. Wala pang bansang Pilipinas sa kahirapan. Sinabi ko sa kanya. Oo nga, paano yung dumating na ganito? Siya na nagsabi. Sabi ko, manalangin ka. Kaya nakakapasok ang ebanghelyo kung papagamit tayo sa Diyos. Saan man tayo, sino man kausap natin, katabi natin, share to them the goodness of God. Amen? Hindi pwede busalan. Ang mga totoong naglilingkod sa Diyos at totoong nakakilala sa Diyos, they keep going. Why? Because they know God is the Almighty One. The Holy One of Israel can transform our lives to that poverty to be, used by God for His glory alone. Amen po ba, church? Kaya lahat po tayo dito, hindi pwede na magutom ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka gutom. Ha? 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 Halata naman, di ba? Naman na. Iyon po yun. Kaya kami, nag-worry kami kanina ni Sister Gina eh. Baka walang tao eh, dami namin niluto. Nakuha niyo po ba? Kung nagluto kami ng marami at walang dumating, para naman nakakapagod naman magluto. Sa sunod, din ako magluto. Nakuha niyo po? Yun yung heart namin, yung mga pagpalain. Praise the Lord. Amen? Kaya nga, kung patuloy pa tayo, Luis, mayroon pa ba tayo maunawaan dyan sa binabasa? Huwag may focus sa akin yan kasi gumaganda ko lalo. Ang akala namin noon ay katapusan na namin, ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili. Ito again, binalik natin ha, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Kaya huwag ka matakot mamatay, kaya ang Diyos pa rin bumubuhay sa iyo. 10. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan. Sino nagligtas sa kanila? At patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito. Bakit ganun na lang ang pananampalataya ni Apostol Pablo sa kanyang ginagawa? At umasa kami na patuloy niyang gagawin ito because mayroon na siyang faith, belief, na alam niya, kilala na niya ang kanyang pinaglilingkurang Diyos. Ganon din kami dito na nagtuturo. Amen? Sige, tuloy po natin. Sa tulong ng inyong mga panalangin, sa ganon, marami ang mga pagpasalamat sa Diyos. Kaya the very important of prayer. Sa tulong ng inyong mga panalangin, pray for your elders, mga namumuno, ha? Sa ganon, marami ang mapapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang katatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa mga pananalangin ng marami. So, the importance of prayer of the congregation for the leaders. Para hindi po magbalik sa karnalidad ang mga nagtuturo, mabuhay sa mundo ng makasarili. Kaya yun ang gusto ko may nanalangin sa amin. Sige, tuloy po. Isang bagay ang may pagmalaki namin, namumuhay kaming matuwid at tapat sa harap ng lahat ng tao. Lalong-lalo na sa inyo,
Nagawa namin ito hindi sa pamagitan ng karunungan ng mundo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos at pinatunayan ng aming konsensya na talagang totoo itong aming pinagmamalaki. Amen. Yun po yun. Nagagano na lang yung puso ni Pastora. At ito dumadaloy din sa mga elders na nare-raise up ng Diyos. Ganon na rin sila. For example, si Brother AJ. Hindi niya ba kailangan mga nabuhay? Of course. May anak siya, may asawa siya. May kailangan niya rin kumain. Pero wala naman bayad dito yan. Nagbahay-bahay pa yan, nakamotor pa yan, pangailangan din gasolina. Nakakuha niyo po? Kaya po, yung isang bagay, para dapat nakikita niyo yan. Yung nagpapagalis para sa gawain ng Diyos. Para sa Diyos. If you have heart, pwede niyo i-share yung blessing niyo sa kanya. O Brad, pang gasolina. Intindihan niyo po. Hindi lamang panalangin kailangan, kung kailangan din i-share ang goodness na sobra-sobra kayo, o pang gasolina. Hindi, pabayaan mo siya. Wala tayong pakialam dyan. Anong wala? Manhid ka naman. Naintindihan ba natin? Ha? Pag nag-usap ang Diyos sa bawat isa sa inyo na mayroon kayong pagpalain na kapatiran, huwag kayong pabingi-bingi. Kahit hindi pa yan elder o hindi pa yan, biglang tingin mo sa kanya, nang-usap ang Lord, ayan, lapitan mo, bigyan mo. Sumunod ka. Dahil higit pang ibibigay ng Diyos sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin? Pagkapatiran na yan, binigyan ng Lord ng focus ang puso, isip mo, naabutan niyo. Dahil may pangailangan yan. Nakuha niyo po ba? Ako kahit unbeliever Pag sumakay na ako sa sasakyan, bigyan mo. Kasi yan, nag-away yan sila. Wala ang pangkain ng mga anak niya. Kahit sino man yan. Ganon ang buhay namin ni Sir. Tricycle man yan, jeep man yan, FX man yan. For the glory of God. Siya lang naman nakikilala sa amin, hindi naman may nila kilala Yun na po nahubog kami diyang buhay. Hoping and praying ngayon, nagawa ka na ng Diyos, na bago ka na hindi ka nag-greed. Makasirali, sarili mo lang, iniintindi mo, wala kang pakialam sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, at higit sa lahat sa ministeryo ng Diyos. Nakuha ba natin ang ibig sabihin? To God be the glory. Amen po ba? Glory to God. Honor Him, worship Him, glorify Him through your life. Yung lifestyle natin, hindi na tayo makamundo, hindi na tayo na palalo, na ang attention, kunin natin na tayo pumaparangalan. No. To God be the glory. Amen? Makita mo yung kilos ng Diyos sa buhay mo, lalo kang mahalin, pagpalain ng Diyos, bigyan ng kapayapaan. Kaya yung time of refreshing, repent. Magsisi, manumbalik sa Diyos, maranasan mo ang kaginhawaan. Acts 3:19. Amen po ba? Are you there? Kahit yung sa paligid mo, parang kamatis lang yan. Pag may bulok, tinatapon, di po ba? Hindi ka na sasama makibulok as a Christian. Panindigan mo na anak ka ng Diyos, totoo kang Kristiyano, nabubuhay ka sa liwanag, matuwid, at walang binahalagan ng buhay mula sa Diyos. Hindi makisama ka din sa gulo. Makisama ka rin sa karumihan. Kasama ka rin kasi nakikisama ka. No! The big no. Dahil kung Kristiyano ka, tayuan mo yan na ikaw po ay anak ng Diyos. Amen? So, hindi na magpahaba siguro ng turo kasi mayroon tayong communion. Amen po ba? Hello? Praise the Lord. Amen? May nakukuha ba tayo ngayon? Ha? May tinanggap ba tayo ngayon? May naunawaan ba tayo ngayon? May question pa ba tayo? Pag may question kayo, pagbaba ng mga ngaral, tagapagturo, pwede nyo bulungan, pwede ba tayo mag-usap? Hindi ko gusto yung tinuro mo Ganon, pwede yun. Kausapin nyo ang mga nagtuturo para maliwanagan kayo kung may karoon kayong question. Amen po ba? Yun lang po mga kapatid. Ang marami na dito patutuo, paano kayo nakakilala sa Diyos? Paano ang Diyos na buhay kayo sa nais ng Diyos? Kaya wala tayo huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tuloy lang, may labanan, tuloy lang.
Pagtiwala, pananalig, panampalataya, ang pag-asa natin ay ang Diyos. Amen? So may problema ka, Lord, may problema ako, pwede ko ba ibigay ito sa'yo? Amen? Nakuha niyo po ba? So ang tanong ko, anong problema mo? Sabi mo, pera po. Pera na naman. Ha? Nakuha niyo po? Bakit pera? Ano bang ginastusan mo na naman? Anong inuna mo, Shopee? Ha? Bakit ka nawalan? Inuna mo pang hindi kailangan sa mas pangailangan. Nakuha niyo po? Tulad na lang yung sasakyan. Muntik na wala sila lahat kasi pag gusto na nila sumakay, wala. Discharge yung battery. So ano, hindi maka-arangkada kasi walang baterya. So anong gagawin? Bumili o palitan ang? So magkano ang battery ngayon? Para lang makarating sa renta. Magkano po? Ha? 5,000 para makarating lang sa renta. Palakpakan natin ang Diyos. Nakita niyo pong sakripisyo? Ni Kuya? Na-discharge eh. Wala eh. Magreklamo sa Diyos, bakit nawala itong battery? Ginagamit mo eh. Yun po, maisip natin yan na lahat ng sakripisyo dito, may halaga. Amen? Dahil mahal kayo ng Diyos. Yung kaluluwa nyo mahalaga sa Diyos. Nais kayo ng Diyos sa pagpalain dahil mahal tayo ng Diyos sa lugar na ito.